Sa Panginoon this afternoon. Lord, we continue to invite you sa aming kalagitnaan. Tunay, Lord, na worthy ang pangalan mo sa lahat ng mga pangalan. Panginoon, wala kaming ibang itataas sa lugar na ito kundi ikaw lamang. Nagtipon-tipon kami, Panginoon, nakita niyo po yung mga bagay na pinagdadaanan ng aming mga kapatid. Batid niyo, Panginoon, galing sila sa tahanan nila, sa mga workplaces nila, sa school. And Lord, marami silang mga struggles, marami sila, Panginoon, mga bigatin. But right now, Lord, we believe that as we hear your word ngayong hapon na ito, Panginoon, dalangin namin mangusap yung salita mo, Holy Spirit, sa puso ng bawat isa. At Lord, maranasan namin, ma-encounter namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan patuloy. Kung paano, Lord, kumilos ka sa worship namin. And ikaw yung naluwalhati sa lahat. Lord, ganun din po sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Lord, we believe may gagawin ka sa hapon na ito. For worthy is your name. The name above every name. The name who is to be lifted up. Ito po ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. At lahat ng mga nananampalataya kay Jesus, alam mo sa sarili mo that God is doing something in your life. Hindi pa siya tapos sa buhay mo. Ang Diyos ay merong bagong ginagawa. Ay magsabi ng Amen! Come on, let's give Jesus the best clap of praise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And tayo po ay makaupo. Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. And ngayong araw po na ito, I'm excited to talk with you about a very special sermon dahil ito po itong sermon natin this month of April hanggang May. Next slide please. Ito po yung second most talked about topic sa Bible. So kung yung una po is about salvation and kung paano tayo maliligtas, sino ba yung nagligtas sa atin, but the second most talked about topic sa Bible and yung marami talaga po na mga binabanggit na verses in the Bible is makikita po natin yan na tumutukoy po sa eternal judgments ng Panginoon. Yan, So, eternal judgments. Now, our God that we serve is not just the God that loves us, but He is a God na kung saan siya rin po ang merong hawak ng paghahatol sa buhay ng bawat isa sa atin. And sa first week po natin ito, actually, we've talked about this, hindi po pala malalim na topic or pang matagal na Kristiyano ang topic tungkol sa judgments. Ang tungkol sa judgments po ay isang basic teaching. Sabihin mo nga yun, basic. So, ibig sabihin, lahat ng Kristiyano, and I believe may mga Christians akong kausap ngayong hapon na ito, amen? Alam dapat natin ang bagay na ito. Eternal judgments. And alam nyo po, darating ang araw na kung saan ipapakita natin talaga sa Panginoon kung talaga bang tayo ay part sa mga taong kanyang pinili. Kung talaga bang sumunod tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon which is the Bible. And alam ko po, ang bawat isa sa atin, pwedeng naghahangad ng personal na encounter sa Panginoon. Pwedeng kilala lang natin si Jesus or pwedeng attracted tayo sa turo ni Jesus because God is good, amen? And God is good all the time. Alam niyo po, kung si God ay good, alam niyo po na ang bawat isa sa atin rin, we must able to live good lives just as si Jesus nagpakita ng example na yon. And tayo rin naman, kailangan mag-focus dahil sa darating ang araw po, next slide,
the day that will demand our devotion to Him. Na kung saan, if we really encounter Jesus sa buhay natin, ito po there will come a time na kung saan ide-demanda ng Panginoon, talagang pipilitin niya na sasabihin sa iyo na kailangan sumunod ka sa akin. And plenty of times in the Bible, we will read sa Book of Matthew, Book of Mark, Book of Luke, na kung saan si Jesus nagsasabi na hindi man makakasunod ang lahat sa akin until they take up their cross and follow me. Alam naman po natin, ang word na yan na devotion, sa Tagalog niyan ay deboto. Tama? And most of the time sa atin, ang word na deboto, ano kagad pumapasok sa isipan natin? Yung Quiapo na once a year. No? Actually, hindi po ang devotion kay God ay once a year. Kundi yan po ay araw-araw. But there will come a time na kung saan God will demand that devotion to us na ipapakita natin ito on how we will live. And alam niyo po, may example tayo in the Bible. Ito po yung tao na nagngangalang si Daniel. Sabihin nga natin, Daniel. Na kung saan naranasan niya po na nung na-reveal si God sa buhay niya, meron siyang encounter with God, talagang nagsuko siya ng kanyang buhay sa Panginoon at never siyang tumalikod kahit papakain siya sa leon, kahit na maraming mga threats sa kanyang buhay, kahit marami siyang problema, kahit pagod na siya, patuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Panginoon. At alam ko po, ngayong hapon na ito, we will learn about the life of Daniel that, next slide please, when God is truly revealed, yung response na lang natin sa Kanya is what? Reverent surrender. Pag po sinabing reverent surrender, all out yan. At willing yan. Dahil nakita mo kung sino ba ang Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi tayo magiging truly devoted sa Panginoon, pwedeng once a year ka lang devoted, kung wala kang revelation kung sino ba ang Diyos sa iyong buhay. By the way, in other words, ang revelation po, next slide please, is from the word itself, reveal. No? So, pinapakita, pinapahayag, na-disclose. Para bang, sample natin, yung bag. Hindi natin alam kung anong laman ng isang bag. Pero kapag nabuksan yung bag, dun lang natin malalaman. Amen? Pwedeng maghangad tayo o kaya meron tayong iniisip na mga bagay na laman ng isang bag. But not unless hawakan natin at buksan yung bag, hindi natin malalaman kung ano yung laman na yon. And not unless ganun din tayo, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi natin siya makikilala sa ating buhay. The Bible says, and Jesus said in the scriptures, if anyone knocks at the door, anong sabi? The door will be opened. At sino mang naghahanap sa Kanya ay makakakita, makakasumpong. That is why every one of us needs a revelation about God. Ano pang ibig sabihin ng revelation? Disclosure. Bringing into public. Na isang surprising unknown fact now being revealed, being known. At kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, kailangan natin ng revelation ng ating Panginoong Diyos. Katulad ni Daniel. Para maging devoted talaga tayo sa Kanya. And when we face the judgment of God, alam mo sa sarili mo, na makakaharap ka sa Kanya, taas noo ka. Amen? At ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, ang revelation, ang nagagawa nito sa ating buhay, it affects, una sa lahat, our behavior. Revelation, pagkakakilala natin sa Panginoon, it affects behavior.
Now, ako po ay marami nang na-attend na seminars, conferences. One time, sa ATS po, sa aking theological seminary, meron kami dong unli coffee sa labas, sa isang seminar. Then, nagtanong ako dun sa isang tao, kasi parang nakaano pa siya, naka-chaleko, ganyan. Dahil sabi ko, "Sir, saan po ba yung ganito, yung ganyan?" "Ay, sorry, hindi ako dito." Sabi niya, "Hindi ako yung nag-a-assist dito." Sabi niya ganon. "Ay, sorry po." Sabi kong ganon. Alam niyo po, nagulat-gulat na lang ako, nasa unahan ako, biglang mamaya, siya yung nagpipreach sa unahan. Parang ang turing ko lang sa kanya, parang delegate lang din siya dun sa seminar, no? But, nung nalaman ko na siya pala yung isa sa speaker, nag-iba yung pananaw ko ngayon sa kanya. Pagbaba niya, sabi ko, "Sir, sorry, akala ko kasi kanina kayo." "Ay, wala yun, tawanan lang kaming dalawa," no? Ganun pala, when on the first place, hindi mo pa siya gaano kilala, pwedeng mamali ka ng trato mo, ng approach mo, no? And most of us are like that when it comes to our Lord. We just know Him, na siya yung nagpo-provide, siya yung nagsusustain, and those are good traits. Pero tandaan niyo po, ang Diyos din po ay humuhusga sa bawat isa sa atin. Next slide please. Ang sabi ng Daniel chapter 7 verse 9 ay ganito po. "Habang nakatingin ako, may naglagay ng mga trono. Umupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay forever. Puting-puti ang damit niya na parang snow, at parang pure na linen ang buhok niya sa kaputian. Nag-aapoy ang kanyang trono, pati na rin ang mga gulong nito." Gusto ko pong sabihin sa inyo, una sa lahat, nakalagay dito sa text na binasa natin, na meron daw throne na nakita si Daniel. Ito po ay isang courtroom scenario, no? Para silang nasa korte. Yan. Sino nakakita na dito ng korte, sa loob ng korte? Meron ba? Anyone? Taas nga kamay, mga nakakita na, no? So merong judge, di ba? May jury pa, may ganon. May mga audience, nandiyan yung sinasakdal. But alam niyo po, dito interesting, na nakalagay po mga trono. That's why we believe actually in the triune God. Hindi po tatlong Diyos, kundi tayo po ay tinatawag na Trinitarian. 3 persons, 1 God. No? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Notice mga kapatid, na hindi nakalagay trono. Nakalagay mga trono. At isa daw sa nakaupo, ang nakalagay, ang nabubuhay forever. No? Sino kaya nabubuhay forever? Walang iba kundi ang Diyos. Pero isa lang siya sa nakaupo dun sa mga trono na yon. At notice mga kapatid, yung nakalagay dito sa bandang dulo, na kung saan nag-aapoy daw ang trono ng Diyos na buhay. Kung nag-aapoy ang trono, pati yung gulong nito, ano kayang mafe-feel natin? Just recently, nung Friday, nakita po tayo sa balita o kaya baka nadaanan nyo sa may highway or tulay papuntang Robinson's Galleria, malapit, merong bus na, nakita nyo ba yon? Nasusunog, di ba? Ano ginagawa ng mga sasakyan, mga tao? Lumalapit ba sila sa apoy? Uy, apoy, hinahawakan ba nila? Usually, tayo, ano ginagawa natin kapag may apoy? Lumalayo tayo. Dumidistansya tayo. And actually, this is a symbol for us, readers, when it comes to God, kailangan kang mag-ingat. Because hindi lahat pwedeng makalapit sa trono ng Panginoon. 2 bagay ang nagagawa ng apoy. Nakakapaglinis po yan
nakakapag-purify ng mga silver and gold. Pero on the other hand, yan din naman po ay nakakapag-sunog. Dito natin makikita na ang revelation pala, yung kung sino ba si God, yung nire-reveal niya sarili niya sa atin, next slide, it will be a reflection of our behavior. Paano ka kumikilos, paano ka nagsasalita, paano ka gumagalaw, dyan makikita actually kung anong pagkakakilala mo sa Diyos. At ganun din, mga kapatid, sa aking buhay na experience ko yan. Hindi ako nagiging maingat sa buhay ko sometimes. Hindi ko nakikilala, lubusan yung mga dapat kong makilala. Kaya minsan pagdating sa work noon, ako po ay nagturo sa School of Law sa Arellano University. Bago-bago akong teacher. Hindi ko na-search ano nga bang itsura nung may-ari ng School of Law sa Arellano University. Ilang araw pa lang po ako doon, nagpark ako ng sasakyan. Pag alis ko, nagmamadali ako kasi baka malate ako doon sa turo ko. Nandoon pala, yung may-ari naka-wheelchair. Tapos hindi ko siya pinansin, hindi ko man lang sinabi ng good morning o kaya binati man lang. Tuloy-tuloy lang ako. Akala ko kasi kung sino lang. Hindi ko kasi siya kilala. Kaya after ko magturo, alam niyo po, biglang dumating yung principal sa room. Sabi, anong ginawa mo? Nagbigay ng letter si sir. Sabi niyang ganun, hindi ka na pwede mag-park. Di mo daw kasi siya pinansin. Sabi ko, ay, sorry po, hindi ko po alam. Sige po, gagawa kong apology letter. Gumawa akong apology letter, nagkita kami, nag-hi hello kami. Ganyan. Pero doon ko nakita, isang malaking learning sa buhay ko is this. Kung hindi mo talagang lubusang kilala yung isang tao, doon nakadepende yung paano mo siya tratuhin. Amen? So kung kilala mo si God sa buhay mo, anong level ng pagkakakilala mo sa Kanya? Kasi kung sobrang importante niya sa'yo, bibigyan mo siya ng halaga. Bibigyan mo siya ng oras at panahon. Pero kung hindi siya mahalaga sa'yo at tingin mo lang makaka-benefit ka lang sa Kanya at hindi siya gaano ka-importante sa buhay mo kahit wala siya, hindi mo siya bibigyan ng pansin. Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. But for Daniel, mga kapatid, nakita niya po kasi ang context ng Daniel chapter 7 is this. May nakita po siya. Bukod sa trono ng Panginoon, nakita niya yung mga beasts na tinatawag. Iba-iba itsura nila pag binasa niyo po sa Daniel chapter 7. Pero ininterpret kay Daniel na ang ibig sabihin ng beast ay mga mighty nations and mighty kingdoms. Na walang iba na makakataas sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kung meron man great empire dito sa lupa, wala makakatalo sa greatest king. Amen? The King of Kings and the Lord of Lords. And yun yung nakita ni Daniel. Pagdating po ng Daniel chapter 7 verse 15, notice this mga kapatid, sabay-sabay natin basahin, akong si Daniel ay naalarma at sobrang natakot sa mga nakita kong visions. Sino sa inyo madalas nananaginip ng bangungot o kaya grabe talaga, di mo ma-imagine ang sama ng panaginip mo, no? Dahil nakita niya yung mighty creatures which is nagre-represent ng mga nations, ginudge nitong nakaupo sa trono na may apoy. Imagine niyo mga kapatid, yung most powerful thing or person o anumang bagay sa buhay mo, bukod kay God, biglang parang isang flick lang ng finger, ang daling matalo. And guess what? May na-realize si Daniel sa Daniel chapter 7 na ano po yun? Dapat pala nating katakutan
ang Panginoong Diyos na buhay. We just know God na He gave up His life for us, napako siya sa cross dahil mahal ka niya. Sino dito nakaka-feel na love siya ni God? Amen? Come on, kaway-kaway, mga love ni God. Come on. Kung iniwala ka doon. Alam niyo po ito, madali kasing mahalin si God. And alam ko marami sa atin mga Pilipino, pag sinabing, mahal mo ba si God? Madaling mahalin si God. Kasi mahal niya rin tayo. Tama? Next slide please. Ang problema ngayon, actually, hindi kung mahal natin ang Diyos. Nulit ko po, hindi problema na mahal natin si God. Pwedeng sinasabi natin, mahal natin si God. Pero ito, ang problema is, mahal nga natin si God, pero baka wala naman talaga tayong takot sa Diyos. Notice this. Ang turing natin kay God, of course, madalas, He is someone na pwede nating malapitan. Which is true. Amen? Pwede tayong mag-pray kay God. Pero ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na mahumuhusga sa kasamaan, nagpaparusa sa mga masasama dahil siya ay mabuting Diyos. Amen? Dahil kung hindi siya mabuting Diyos, papayagan niya lang ang kasamaan. Walang parusa sa kasamaan. Kung masama ang Diyos. Pero dahil mabuti ang Diyos, God is good. And all the time? So, ibig sabihin, kung God is good, may parusa sa kasamaan. So, dapat pala nating katakutan ang Diyos. Dahil bakit? Ang kasamaan ay parurusahan niya. Ang masasamang gawa, merong kapalit na parusa. Na-realize yun ni Daniel, because bigyan ko po kayo ng background sa buhay ni Daniel. Daniel is actually a vassal or high-ranking official ng isang hari. No? He became a high-ranking official ng Babylonian leader, Nebuchadnezzar. Naging high-ranking leader din siya ni King Darius ng Babylon and Persia. Naging high-ranking leader din siya ni King Xerxes. Now, alam niyo po, nakita niya lahat ng masasamang ginagawa ng mga tao coming from a point of view na nasa mataas siyang position. Alam niya lahat ng kabulastugan, corruption, pandaraya, alam niya lahat yon. And notice this, nakita niya yung vision na ito. Next slide please. Pagdating ng verse 28, tignan niyo nakalagay, sabay-sabay natin basahin please. Sobra akong natakot sa mga nakita ko at talagang namutla ang aking muka. Pero sinarili ko na lang ang mga bagay na to. Tignan niyo, mapapansin nyo, nag-iba yung tingin ni Daniel nung mas lalo niya nakilala si God sa kanyang buhay. Hindi lang someone na God na magliligtas sa kanya, but someone na magja-judge sa kasamaan ng mga tao. Mga kapatid, hindi natin mapipilit at maikukwento sa ibang mga tao, mapapaniwala natin sila sa ating mga personal experience. Amen? Kaya tingnan nyo ang sinabi ni Daniel, sinarili niya na lang yung mga bagay na to. Bakit? Kaya niya ito sinarili, dahil kahit ikwento niya ito, kung walang personal experience, personal revelation with God ang isang tao, hindi siya basta-basta maniniwala sa kwento ng iba. You need a personal revelation kung sino ba si God sa buhay mo. Amen? Dahil bakit? When you encounter God, next slide please, eto magbabago yung worship mo ngayon. Naulit ko po, magbabago yung worship mo. Dahil bakit? Marirealize mo
na si God, katulad ng kinanta natin, He is worthy. Kung dati parang kapag nag-worship ka, parang ganyan ka lang, titignan mo, kumakanta ba yung katabi mo? No? Pumapalakpak ba yung kamay niya? Sumasayaw ba sila? Tingin-tingin ka? Hindi mo nare-realize na ang kaharap mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, may lalang ng langit at lupa, may hawak ng buhay at kamatayan. Kaya, for some of us, na hindi mo pa nare-realize who God is in your life, pwedeng para sa iyo yung worship, parang hindi best. Because, ang feeling mo, intindihan naman ni God. Kahit di naman siguro ako magtaas ng kamay or ano. Try mo yan gawin sa isang well-respected guest sa isang conference. O kaya sa isang seminar. Hindi mo siya ginalang. Hindi mo siya ni-receive o ni-revere sa iyong buhay. Alam niyo po, kung talagang meron tayong personal experience kay God, mababago ngayon yung paraan natin ng worship. All out ka na ngayon kapag kumanta sa Panginoon. Pag sumigaw, amen? Dahil bakit? Kapag nag-serve ka kay God, alam mo yung sinaservan mo, hindi tao. Diyos, amen? And take notice of this. Mag-iiba yung choices mo. When you follow Jesus, when you get to know Jesus sa buhay mo, mag-iiba ngayon yung mga gusto mo. Yung dating mga gusto mo, aayawan mo na ngayon kasi iba yung gusto ng Panginoon. Magbabago rin yung priorities mo. Dahil bakit? Para sa iyo, may mga importanteng bagay dati. Pero marirealize mo na ang mas importante pala ay yung panghabang buhay. Kahit na lang sa ganito, no? Tignan nyo bakit kaya ang lupa tumataas yung value? Bakit ang gold tumataas yung value? Bakit kaya? Are you wondering why? Ba't kaya mas mabilis mag-depreciate yung value ng cellphone mo kaysa sa gold at lupa? Because yung lupa, matagal yung survivability niya. Kahit din yung gold. Mas mahalaga kapag mas mahaba yung pagkakapakinabang sa kanya. And that is why, kung nakafocus ka sa things of this world, kahit lupa pa yan or ginto, it will all pass away. Because yung buhay natin, hindi yan pang eternity dito sa lupa. Ang bigyan mo ngayon ng focus is the things that will last forever. And the things that will last forever ay ano yun? Hawak ni Jesus. Ang Diyos lang ang meron nun. Amen? Kasi ang Diyos, ano yung sabi kanina sa binasa natin, anong description? Siya yung nabubuhay forever. Amen? So kung siya ay nabubuhay forever, siya yung makakapagbigay ng buhay na forever. Amen? Even the things that are forever. Kaya magkakaroon ng shift yung priorities mo. And notice this, mga kapatid, yung words na binabanggit mo, mag-change yan. Mag-change yan. For some Christians, nagsasabi sila sa atin, Pastor, may nagsabi sa akin, parang iba ka na ngayon Nag-iba na yung pananalita mo, yung kilos mo. Bakit? Kasi once you encounter God in your life, may magbabago. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may magbabago. At mababago rin yung puso mo. The things na mahal mo noon, pwedeng hindi mo na mahal ngayon. Kasi kung ano yung mahal ng Diyos, yung puso, kung ano yung puso na meron si God, kung ano yung mga bagay na gusto ni God, yun na rin yung mga bagay na gugustuhin mo. Kaya pagdating sa paglilingkod, mga kapatid, pag nakilala mo talaga si God sa iyong buhay, next slide, ito hindi ka na pinipilit.
kusa ka ng sumusunod sa Diyos. Inulit ko, kusa ka ng sumusunod sa Diyos. Kahit ako nung ako po ay college or high school, alam mo na pag nandiyan yung teacher, di ba? Ano nangyayari sa klase? Kahit wala magsabing tahimik, basta nandiyan yung presensya ng teacher, kahit wala mag-utos na umayos ka, anong mangyayari? Aayos ka. Dahil bakit? Kilala mo yung dumating. Do you get what I'm saying? Are you with me? Kaya ito, may example po ako sa inyo. Nung college po ako, first year, HRDM 1A ako noon, may pumasok na professor namin sa humanities. Then, mga 7:45 siya dumating, ganyan. Actually, nung una, hindi ko siya kilala. Ewan ko kung may nangyari na itong ganito sa inyo, At talagang ang bata niya, akala namin kaklase namin siya. Dahil ako, baga, nasa unahan na ako umupo, doon siya sa may dulong gilid. Tapos yung mga iba ko pang kaklase, sinasabi na, uy, sangkang school, ginaganon-ganon pa namin siya. Dyan lang ako, ganyan. Tapos nakikipagtawanan pa kami nung una. Biglang 8:05 na, tinignan namin sa oras, wala pa yung teacher, At ang dami na namin noon, 55 na kami sa classroom. As alam nyo ba, nagulat kami, 8:05, bigla siyang tumayo, pumunta sa unahan. Sabi niya, okay, good morning class, ako yung teacher nyo. Kanina, nakipaglokohan pa kami sa kanya. Yung mga klase ko, tinatanong-tanong pa siya parang tol-tol lang, bro-bro lang. Pero siya pala yung professor namin. Magbabago yung pagtingin mo at pagkilala mo sa Diyos pag nakilala mo talaga siya ng lubusan. Amen? At yung mga bagay na dapat mong gawin, hindi ka na kailangan pilitin dun. Kasi bakit? Alam mo meron siyang authority. Amen? Kaya when it comes to serving God, pag-attend sa church, bakit kaya kailangan ka pang pilitin, puntahan sa bahay, i-text, i-chat? Hindi na kailangan yun. Amen? Dahil bakit? Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na worthy. Diyos siya na makapangyarihan sa lahat. At ito, hindi niya tayo kailangan. Diyos pa din siya kahit wala tayo. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Take note of that. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Kaya, bakit minsan, ang buhay natin, parang pag nagkaroon ng struggle, may panghihina, parang ang feeling natin, ang hirap bumangon. Pero, let me tell you this, kung kilala lang natin si God, talagang ibibigay natin yung best. Sabi mo nga sa katabi mo, best na paglilingkod, kapatid. Come on, sa katabi mo rin, sa kabila, sabi mo, best na paglilingkod. Next slide, please. Kaya, ang challenge ko sa inyo, sa araw na to, pwede mo bang tanungin si God in your prayers? Sino ka ba sa aking buhay, Lord? Sino ba siya? Siya ba yung parang di mo kailangan? O kailangan mo sa buhay mo? Dito magdedepende how you serve God. Kung option lang siya o priority siya sa buhay mo. Number 1, ano nga yun? Revelation affects behavior. Pangalawa, revelation reveals you. Ang pagkakakilala mo sa Panginoon, pag mas lalo mo siyang nakilala sa iyong buhay, mga kapatid, akala mo, siya lang makikilala mo, hindi. Makikilala mo lalo ang sarili mo. Ito pag nakilala mo si God, mas makikilala mo ang sarili mo. Paano ko nasabi yun, Pastor? Ba't ganyan? Bakit
ba't makikilala ko sarili ko? In the Bible, the Word of God says, Jesus is the light. Siya yung ilaw. At lahat ng bagay, lahat ng tao sa mundo, walang malilihim sa Kanya. Sabi ng Daniel chapter 7 verse 10, ito po yung description sa Diyos na buhay. Sabay-sabay natin basahin with a loud voice. Come on, 1, 2, 3, go. May dumadaloy, libo-libo ang nagsiserve sa Kanya, at milyon-milyon ang nakatayo sa harapan niya. Nakahanda na ang korte at binuksan na ang mga libro. In the Daniel chapter 7 verse 10, katulad ng sinasabi ko kanina, it's actually a structure ng court. Sa court, may mga evidences. Kung kayo po ay naka-attend na sa isang ganyan, which is kami po nung college, pinag-require kami ng prof namin sa ganyan, tapos kita doon, may mga books, merong mga evidences, merong mga talagang pang-refute, etc. Ito pong sinasabi ng mga scholars na Daniel chapter 7 verse 10, next slide, is the book of deeds. Ano yung book of deeds na ito? Hindi po ito nasusunog, hindi ito natatago, hindi ito nakokopya, hindi ito nape-plagiarize or nababago ng kahit sino man. Kasi ang book of deeds po, dito nakalagay yung lahat ng inisip mo, lahat ng sinalita mo, at lahat ng ginawa mo. Kaya sinasabi nga natin, di ba, sa isip, sa salita, at sa gawa. Deeds. Lahat yan. Walang lihim kay God. Pwedeng akala mo nakalimutan mo, pero yung book of deeds, hindi niya yun makakalimutan. May CCTV footage pa kung gusto mo at ayaw mong paniwalaan. Pero dito nakasulat lahat ng inisip mo, sinalita mo at ginawa mo. Ibig sabihin, lahat mahayag sa harapan ng Diyos. When you get to know God much more sa iyong buhay, malalaman mo na lahat pala sa Kanya hayag. Hindi malilihim kahit mag-isa ka lang sa kwarto. Hindi malilihim kahit walang nakakakita. Kaya sabi nga next slide, what you conceal on earth will be revealed in eternity. Kung ano yung tinago mo dito sa lupa, sino maghahayag niyan? Ang Diyos. Kaya nga, more often, mababasa natin, sinasabi ng mga alagad, at kahit sa turo ng prayer ni Jesus, to confess our sins. Bakit? Kung hindi mo sasabihin, i-reveal ni God sa lahat. Nakuha natin? Nakuha natin? So, ano ibig sabihin nito para sa atin? Open book ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Sa Book of Revelation po, chapter 20, verse 12, ang sabi po ganito, and I saw the dead. Lahat ng mga namatay na. Anong sabi? Great and small. Yung mga dakilang tao, mga tanyag, mga hindi rin kilala. Standing before the throne. So wala palang pinipili. Hindi yung mga pastor, exempted, hindi ganun. Kasama lahat. No? At anong nakalagay? And books were opened. Yan po actually yung book of deeds. Next slide please. Kaya ito kung ayaw mo yun i-reveal, si God ang magre-reveal. Sabi mo sa katabi mo, kung ayaw mo sabihin, si God ang magsasabi. Kaya dapat po tayong matakot dahil, next slide, ito another book was opened pagdating sa Revelation chapter 12.
after nung binasa natin, ang sabi naman, another book was opened. Kanina, Book of Deeds, no? This time, may isang book. Ano pa? Which is, ang tawag daw, the Book of Life. Sabihin mo nga, Book of Life. And ang sabi, the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. So, lahat ng mga tao ay ginudge base dun sa lahat ng mga ginawa nila. Ang sabi nila, it's actually comparing ng notes. Ito, no? Kanina, what they had done in the books, yung nakasulat dyan sa second sentence, tumutukoy yan dun sa binasa natin kanina. Balikan mo nga yung kaninang binasa, verse 12 din yon. Urong mo lang, ayun, no? Yung books were opened. Kinompare doon, kapag wala doon yung works mo sa Book of Deeds, ibig sabihin yung pangalan mo nasa Book of Life. Naintindihan natin yon? Bakit? Muli sabi ko nga sa inyo, dalawa po yung klase ng judgments. May judgments para sa mga sumunod sa Panginoong Diyos, tumanggap kay Jesus. Yung pangalan nila ngayon, dahil si Jesus, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life, sila yung may buhay. Ang pangalan nila nakasulat sa buhay, aklat ng buhay. Yung mga hindi tumanggap kay Jesus, as their Lord and personal Savior, wala silang life, kaya ngayon ang mga deeds nila nakasulat dun sa Book of Deeds. Nagets niyo yun? So kaya nagkaroon, next slide, dun sa kaninang verse, next na verse, di ba? Kalagay, the dead were judged according to what they had done. Na-recorded dun. Kasi bakit? Yung di-recorded, nasa Book of Life. Yung pangalan. Kasi bakit? Walang kahit sino man po na tumanggap kay Jesus na magsasabing kaya sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kaya nila may experience yung langit ay dahil sa mabubuti nilang gawa. Remember this, hindi ka papasok sa langit dahil sobrang bait mong tao. Papasok ka sa langit dahil kay Jesus. Walang iba. Amen? Dito mo ngayon makikita, next slide, na totoo yung word na ginamit natin last week, that God is holy. Sabihin mo nga yun, holy! Holy! Ano ibig sabihin ng holy? Morally and spiritually excellent. Talagang walang masasabi tungkol sa Kanya. Bakit? Walang ibang katulad niya. There is none like Him. Wala ring bagay na magiging katulad niya. Yung mga tao dito sa lupa, ang isang judge, pwedeng bayaran, pwedeng dahil sa connection, pwedeng may bias sila. Pero pagdating sa Panginoon, walang ganun. Amen? Kaya pag sinabing God is holy, He is pure, special, iba talaga siya. Now, tingnan nyo, no? Dito natin makikita ngayon na ako pala, hindi ako karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Wala kahit sino man ngayon sa atin. Nare-reveal as you come to know God even more na siya yung matuwid. Ako yung hindi. Amen? Ito ang Diyos ay mabait, ako hindi. But because God is good, then ako ngayon ay niligtas niya. Lahat tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya tignan nyo, no? And He took away my shame. Sabi kanina sa song natin, washed. He took away. Winash tayo ng blood ni Jesus. Bakit? Because His blood, yung buhay niya kasi malinis. Amen? Walang sin. Siya yung naging sinless para sa atin.
Amen? Kaya siya yung naging sacrifice para sa atin. When you come to know Jesus more clearly, next slide, ito'ng mangyayari. Hindi mo daw marirealize na broken ka talaga not until nakita mo kung gaano ka-holy si God. Mas marirealize mo na kailangan ko talaga si God sa buhay ko. Dahil ako madumi. Ako hindi malinis. Ako hindi ako mabait. Ako suwail ako. Makasalanan ako. And that is why we need Jesus in our life. How much more, kapatid, maraming mga tao na wala yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Because they do not believe. And we have that chance habang tayo nabubuhay to let people know about the love of God. Bakit? Kasi may darating na judgment. And nakakalungkot po, no? This is one of the most saddest verses or pinakamalungkot talaga sa Bible. Revelation chapter 20 verse 15 says, sabay-sabay natin basahin, anyone whose name was not found written in the book of life, anong sabi? Was thrown into the lake of fire. Mga kapatid, kung sasabihin natin, kung mabait si God, bakit pa may hell? Aba, kaya may hell dahil mabait si God. Bakit? Kasi panalo ang kasamaan kapag walang kaparusahan sa kasamaan. Imagine, kung dito sa lupa, mga kapatid, walang parusa yung corruption, pandaraya, pagsisinungaling, pag-cheat. Pwedeng gawin natin lahat ng gusto natin gawin kahit pumatay ka pa. Ano mangyayari? Kaguluhan. Panalo ang kasamaan. Pero sa Diyos na mabait, sa Diyos na umiibig, hindi niya gustong manatili tayo sa kasalanan. Ang gusto niya ay katulad niya, maging banal din tayo sa kanyang harapan. Amen? Ano yung number 1? Revelation affects behavior. Pangalawa, revelation reveals you. And last but not the least, revelation demands devotion. Mga kapatid, pag nakilala natin si God sa ating buhay at humarap tayo sa Kanya sa isang araw na yon, kailangan mapapatunayan natin sa ating buhay na talaga naglingkod tayo sa Kanya ng totoo. Hindi isang araw lang, amen? Kundi araw-araw. Tingnan niyo po yung nakita ni Daniel dito, pagdating ng chapter 7 verse 13 to 14. Ang sabi po, sabay-sabay natin basahin, please. Nakita ko pa sa vision ko nung gabing yon, ang isang parang tao na nasa mga ulap sa kalangitan. Lumapit siya sa nabubuhay forever at humarap dito. Actually, in other translations po, yan ay Son of Man. Yung parang tao, Son of Man po yun. It is actually the title of Jesus Christ nung siya ay nandito sa lupa. Tingnan niyo, sabi verse 14, binigyan siya ng authority, ng glory at ng kaharian para mag-serve sa Kanya ang lahat ng tao mula sa iba't ibang bayan, bansa at languages. Forever ang authority niya at never mawawasak ang Kanyang kaharian. Kaya makikita natin, nagtutugma yung sinasabi ng gospel books, the book of Hebrews, about the glory and the power of Jesus Christ. Dahil bakit? Hindi po ang tao naging Diyos. Si Jesus Christ, anak ng Diyos, ay nagkatawang tao. The second in the Godhead, the Father and the Son yung next. Tapos si pangatlo, the Holy Spirit.
Three persons. Pero yung isa sa person, si Jesus Christ, who is the Son, became man. Bakit? Para tubusin ang bawat isa sa atin. At ngayon may pagkakataon, mga kapatid, tignan niyo sabi, meron daw ngayon mga tao mula sa iba't ibang bayan, sa Manila, sa Makati, sa Philippines, sa ibang mga bansa, sa Korea, sa Japan. Ano pang language mo? Ilocano ka man, Bisaya ka man, ano man yan. Pwede ka ngayong lumapit sa Panginoong Diyos. At tingnan nyo nakalagay, never mawawasak ang kanyang kaharian. Sinasabi nito kay Daniel, sa nakita niya na itong vision, yung apat po na beasts is actually symbolizing yung mga empires na dumating at dadating dito sa lupa. So remember, meron po mga empires na binanggit kay Daniel, the Babylonian, Persian, ganyan yung Roman Empire pa. And lahat ng yun, hindi hihigit sa kaharian ni Jesus. Kaya, anong meron ngayon? Dito sa mga nakita ni Daniel. Makikita natin, may naging bunga sa buhay ni Daniel, itong mga nakita niya. Kaya ang tanong natin, next slide, what happened, Pastor, kay Daniel? Kasi pwedeng ganyan tayo, no? May nakita tayo, may na-experience tayo, tapos parang wala na lang experience natin. But look at Daniel, mga kapatid. Kung gaano katotoo yung experience niya at hindi ito loko-loko lang. Hindi ito parang, na-experience ko yon, balik na ulit sa dating buhay. Hindi po. Next slide. Tingnan niyo po ito yung succeeding context ng binasa natin. After Daniel chapter 7, anong chapter? 8. No? Pagdating ng chapter 8, patuloy pa rin si Daniel sa kanyang position bilang high-ranking officer ng hari. Siya yung nag-guide, siya rin yung nag-aano. And look at this. Pwedeng itigil niya na nga yung pagsiserve sa hari dahil syempre focus siya kay God, ganyan. Pwede na siyang gumive up. Pero patuloy pa rin siya na pinaglilingkod ng Diyos dun sa panglupa na hari. Bakit? Ganon din tayo. Hindi porket nagkaroon ka ng encounter kay Jesus, titigil mo na yung trabaho mo. Hindi, kung saan ka nilagay ng Diyos, magpatuloy ka dyan. Kasi bakit? Pwede ka niyang gamitin dyan. Amen? And later on, kasama si Xerxes sa mga naging boss ni Daniel. And you know what? Si Xerxes nag-authorize ng batas na magkaroon na ng temple, ma-rebuild yung temple sa Jerusalem. And all throughout, mga kapatid, sa buhay ni Daniel, makikita natin na napapagod din siya. Pagdating ng chapter 8, verse 27, sabi ni Daniel, exhausted na siya. Pero, ang sabi, but then he got up and continued the king's business. Kasi bakit? Yun pa rin yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon na nandito? Na kung saan parang feeling natin, pagod na tayong gawin. For some of us, pwedeng ayaw na natin mag-work, ayaw na natin mag-serve sa ministry. But si Daniel, after ng personal encounter niya with God, anong ginawa ni Daniel? Kahit pagod siya, nagpatuloy siya. Take a look at that, mga kapatid. Next slide. Pag pala sumunod ka kay God, hindi ka na maghahanap ng dahilan. Kasi when you encounter Him, susunod ka na lang talaga. Pwede siya magdahilan, di ba? Pagod na ako, Lord, ayoko na. Na-encounter naman kita sa buhay ko, okay na yun. Retired na ako. Pero hindi.
he continued doing the king's business. Alam ko, may mga kanya-kanyang kapaguran tayo dito. Amen? Iba sa atin, rest day natin is Sunday. And ito yung time natin sa family. But, dito natin makikita, we're still doing what God wants us to do. Amen? After Daniel chapter 8, anong chapter next? Chapter 9. Sa Daniel chapter 9, makikita natin si Daniel, anong ginagawa niya? Nagpe-pray pa rin. Nag-i-intercede na, Lord, magkaroon ng pagbabago sa bansa na to. Lord, magkaroon ng renewal na ang bansang Israel muling mabuo, magkaroon ng makapag-serve ulit sa inyo sa promised land. Yun yung prayer ni Daniel. Magkaroon ng restoration sa kanyang bansa. But tingnan nyo to ha. Akala natin kasi, sa mga tao na kung saan meron silang personal experience with God, every time na sila ay magpe-pray, sinasagot ni God lagi yung prayer nila. Di ba? Minsan ganun. When God revealed Himself na siya ang provider, pero nung nagpe-pray ka ng provision ni God, walang dumadating. Na-realize niyo yun? Now sometimes, kilala mo na si God sa buhay mo, kaya lang, nung humihiling ka na sa Kanya, walang answered prayer. But, yan ba yung nagpatigil kay Daniel sa paglilingkod? Hindi. Let me tell you this, kapatid, hindi porket na-encounter mo si God, nag-reveal si God ng kanyang sarili in Daniel chapter 7, tapos parang mandatory kagad na kailangan may answered prayer. Let me tell you kapatid, kay Daniel, sa Daniel chapter 9, walang answer si God. Pero nagpe-pray pa rin si Daniel. Nagsisik pa rin talaga siya kay God. Kaya tingnan nyo. Next slide. Para sa atin ngayon, if you want that revelation with God or na-encounter mo na si God sa buhay mo, dapat hindi na mabigat sa'yo sumunod. Kasi bakit? Kilala mo na ang Diyos, na siya yung Diyos na karapat-dapat. Kaya ka nagsiserve, hindi na mabigat para sa iyo yun. Parang, wala naman nangyayari. Ganun pa rin naman eh. Si Daniel nga eh. Wala nangyayari sa prayer niya, pero nagpe-pray pa rin siya. Amen? Pwede inisip natin, wala naman nangyayari dito sa prayer ko, hindi na ako dadalo ng Tuesday. Si Daniel, tignan mo na lang. Amen? And did Daniel chapter 8 and chapter 9 stop Daniel? Hindi po. After ng chapter 9, anong next? Chapter 10. Ano nangyari? Si Daniel is still continuously seeking God. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa Diyos. Patuloy pa rin siya. Hindi yung parang pagpagod ka, ayaw mo na mag-serve, ayaw mo na dumalo, lahat naman pagod. Hindi naman nawawala yung pagod dahil lahat tayo nagtatrabaho. Hindi rin naman nawawala na may time talaga, hindi sinasagot ni Lord yung prayer. Amen? Pero tumigil ba sa pagsisik si Daniel kay God? Hindi. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw din. Huwag kang tumigil. Nandito ka dapat. Hindi pala dito. Teka. Sa next Sunday, sabihin mo, kasama kita sa bagong place natin. Tingnan nyo to. He is still seeking God. Kahit na pagod siya. Kahit na sometimes walang miracle, walang answered prayer. Hindi siya sumuko sa relasyon niya sa Diyos. Kaya dapat kapatid, next slide, kung ikaw ay may revelation kay God, hindi ka na dapat kinakaladkad sa presensya ng Diyos. Hindi ka na sinasabihan na, tara, attend ka, tara, dito ka, punta ka. Kasi bakit?
kusa ka ng lumalapit. Because you have that revelation na alam mo, si God yun eh. Yung pupuntahan ko, di naman tao. Pwede may kasamaan ka sa loob ng church o kaya pwedeng mabigat yung kalooban mo ng time na yon. Hindi maganda yung nangyari sa office, hindi maganda nangyari sa school, pero maging present ka. Still seek God. Dahil bakit? It's the revelation you carry. At yun yung dala-dala mo dapat sa buhay mo. Si Daniel, ganun. Kaya, sa nangyari kay Daniel, mga kapatid, next slide, yung revelation na pagkakilala niya kay God, hindi siya tinanggal dun sa responsibility niya na maging high-ranking official ng hari. Alam niyo na, di ba, kapag yan mga parang, anong tawag doon, yung assistant ng CEO, mga ganyan, maraming tinatrabaho yan. But, ngayon, iba yung spirito na meron siya pag ginagawa niya yung trabaho niya. And it paved way, mga kapatid, para matayo yung second temple sa Jerusalem. May mga kumilala sa ating Panginoong Diyos. Remember, nung si Jesus po ay pinanganak, remember na meron pong wise men na pumunta, dinalaw si Jesus. Di ba? Siya nakakaalam nun. Nagregalo sila, di ba? Ng pabango, ganyan. At alam nyo, ang sabi, galing sila sa east. At pag tinrace nyo po yung east at that time, it's actually the place of Persia. Majority po ng scholars, 70%, sa buong mundo that reads the Bible, studies the Bible, says na yung wise men na yon galing sa lugar nun. At matitrace yun hanggang ngayon sa isang temple na naitayo sa lugar ng Persia din. And sino nagpasimula nun? Matitrace daw kay Daniel. Kaya kay Daniel, iba yung paglilingkod niya sa Panginoon. Nakilala niya si God eh. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mula sa araw na ito, dapat makilala mo si God sa buhay mo. Next slide please. Last but not the least, tayo lahat ay tumayo. At basahin po natin ito. Sabay-sabay with a loud voice, come on. Let's all say, kapag ni-reveal ni God ang sarili niya sa iyo, magbabago ang buhay mo. Mare-reveal kung sino ka at devotion lang ang magiging response mo. Mga kapatid, darating ang araw, haharap tayo kay God. And when we approach God sa kanyang throne, may magbabago. Dapat. At yung pagbabago na yon, makikita from the point of our life na na-encounter natin ang Diyos. Amen? Gusto ko po na pagpunta niyo sa lugar na ito, hindi yung pag-alis ninyo, ganun pa din. Ang desire po ng aking heart, and I believe ni God din, is matransform ang bawat isa sa atin. Paglabas natin ng lugar na ito, makikita ng maraming mga tao na may nagbago sa ating buhay. At si God yung kumikilos ngayon sa atin. Hindi mo na ngayon go-glorify or itataas yung sarili mo kasi marireveal kung sino ka. Marirealize mo na hindi pala talaga ako karapat-dapat. Sino yung karapat-dapat? Sino yung karapat-dapat, mga kapatid? Si Jesus. Kaya bakit hindi sa hapon na ito, mag-decide ka today,
mag-decide ka na ibigay yung sarili mo sa Panginoon. Devote yourself to Him. Mga kapatid, this is not just a simple invitation. Dahil buhay mo rin yung nakasalalay dito. Na kay Jesus ang buhay na walang hanggan. Can we all just close our eyes as we sing this song, Worthy is Your Name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Nawa ma-realize mo, kapatid, that as you sing this song, kung worthy si God, iba dapat yung pagsaserve mo sa Kanya. Hindi na tulad ng dati. Iba yung halaga at pag-prioritize mo sa mga pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ibang level yung service mo sa Kanya. Pwedeng sa trabaho yan, sa church, o sa family mo. Come on, kantahan natin ang Panginoon. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy Come on, lift your voices. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. For the last time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Pray this prayer, kapatid, ng taos puso, talagang totoo sa iyong buhay. Lord Jesus, Lord Jesus, na-realize ko, na-realize Ikaw ang kailangan ko Ikaw ang sa aking buhay. sa aking buhay. As you reveal yourself As you reveal yourself sa aking buhay, sa aking buhay, tulungan niyo po ako. tulungan niyo po ako. Katulad ni Daniel, Katulad ni Daniel, sumunod sa inyo. sumunod sa iyo. Baguhin niyo po Baguhin niyo po ang buhay ko ang buhay mo mula sa araw na ito. mula sa araw na ito. At patuloy kong makita At patuloy kong makita na hindi ako karapat-dapat na hindi ako karapat at ako po at ako po ay naligtas ay naligtas dahil sa biyaya dahil sa biyaya ng pag-ibig ng pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo. ng aming Panginoong Hesus. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, ako po ako po ay susunod sa iyo. ay susunod sa iyo. Buong buhay ko Buong buhay ibinibigay ibinibigay sa iyo lamang. sa iyo lang. Let me pray for you. Taas niyo ang inyong mga kamay. Lord, nakikita niyo po sa kanila, mga dumating sa lugar na ito. Pwedeng, Lord, they are exhausted, katulad ni Daniel. And some of them, hindi nakakaranas ng answered prayers. Pero Lord, right now, I'm praying, just like Daniel, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At Lord, maranasan din po nila kahit pagod sila, yung refreshing power of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Strengthen them once more, Lord. Maranasan nila yung kapangyarihan na nagbumula sa inyo. Ano man, Lord, yung problems and trials nila, we believe that the solution is here, Lord. And by the power of the
Holy Spirit, we proclaim healing in Jesus' name. We proclaim na lahat ng mga taong captive pa rin ng kasalanan ay makakalaya sa kanilang mga buhay. Lord, some of them, parang hindi pa sila all out sa paglilingkod sa iyo. But Lord, right now we believe that the power of the Holy Spirit ay hindi lang nasa lugar na ito, kundi paglabas nila sa lugar na ito, may mangyayari, Lord, sa kanilang mga pamilya, may mangyayari sa kanilang mga schools, may mangyayari sa kanilang mga trabaho, Lord. Gagamitin niyo po ang bawat isa rin sa kanila to share your word. And Lord, thank you because right now you're preparing this church, Lord, for a wider church. And we claim, Lord, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Nawa, Lord, lahat ng mga nakataas na kamay na ito, sa hapon na ito, as they come to get to know you, Lord, even better sa kanilang mga buhay, magre-respond sila sa revelation na yon sa kanilang buhay. Kaya Lord Jesus, dalangin namin, reveal yourself sa buhay ng aming mga kapatid. May they encounter you from this point forward. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Come on.